Isang magandang araw sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Hindi ko inakala na darating ang araw na ako rin ay magbabahagi ng aking personal na karanasan. Ako po si Belen. Hindi ko tunay na pangalan. Sa kasalukuyan ako po ay 2 buwan na buntis. At ang kwento ko ngayon na ibabahagi ang siyang naging dahilan kung bakit ako nahihirapan ngayon at kung paano ko ba itatama ang mga pagkakamaling nagawa ko. Bagong kasal po ako sa aking asawa na si Gerald. Wala pa kaming 1 taong kasal nang mangyari ang hindi ko makakalimutang yugto ng aking buhay. Magkaedad kaming 2. Parehong 26 at pareho ring taga Valenzuela. Magkaibigan kami mula kolehiyo at sa iisang universidad rin kami nag-aral. Kilala ko siya bilang mabait, responsable at hindi mahilig sa bisyo. Dahil dito, siya ang naging katuwang ko sa buhay. Ngunit gaya ng sinasabi nila, kahit gaano kabuti ang tao, kapag natalo ng sariling kahinaan o tukso at nagkamali ng desisyon, pwede pa ring masira ang lahat. Nagsimula ang problema ko noong birthday ko. Simple lang sana ang plano namin ni Gerald. Kakain lang sa labas o kahit magiinuman kaming 2 sa bahay. Pero dahil sa sama ng panahon at malakas na ulan, dulot ng low pressure area, minabuti naming sa bahay na lang magdiwang. Pag-uwi ni Gerald mula trabaho, may kasama siyang lalaki. Pagpasok nila sa bahay, agad ko itong nakilala. Si Alfred, kumpare namin. Pero ang hindi alam ng asawa ko, habang nililigawan niya ako noon, ay nililigawan din ako ni Alfred. Si Alfred talaga ang type ko noon, dahil aminado naman ako na malayong mas gwapo at matipuno ito sa aking asawa. Sadyang natakot lang ako dahil sa mga nasasagap kong balita na babaero daw itong kumpare namin. Kung hindi nyo na itatanong, pansinin din talaga ako ng mga kalalakihan nung nag-aaral pa ako ng college. Marami din ang ligaw sa akin, pero si Gerald lang ang pumasa. Hindi ko rin alam kung bakit. Basta ang alam ko, mahal ko na siya. Matipuno ang pangangatawa ni Alfred. May tattoo sa braso. At may bad boy look na siya ring dahilan kung bakit dati ay may paghanga ako sa kanya. Mas matanda si Alfred sa amin ng 6 na taon. At noon pa man, ay malapit na ito sa asawa ko dahil na rin magkapit-bahay lang silang 2. Pero ngayon, na nakabukod na kami, ay sa trabaho na lang sila nagkikita ng mister ko. Happy birthday, Mare. Pasensya na, walang regalo ha. Nakalimutan ko kasi na birthday mo ngayon. Bati niya na may kasamang ngiting may kahulugan. Hindi ko na tinanong si Gerald kung bakit niya isinama si Alfred. Sa isip ko baka nagkayagaan lang. Si Alfred rin kasi ang tumulong kay Gerald para makapasok sa magandang trabaho sa car dealership. Siguro ito ang paraan ng asawa ko para makabawi man lang kay Alfred. Inihain ko ang niluto kong pulutan nila. Nakapwesto sila sa sala, kaharap ang isang maliit na center table. Bumili rin ako sa tindahan ng 1 case na beer para sa kanila at light beer naman para sa akin. Habang tumatagal ang inuman, napapansin ko ang makahulugang tingin ni kumpare sa akin. At dahil nakaduster lang ako nung gabing yun, hindi ko maiwasang mailang. Pilit kong nilalabanan ang sarili kong hindi tignan ang matipuno niyang itsura, lalo na't unti-unti siyang nagkakalas ng suot habang nagiinuman. Kaya nung tumagal, ay nakasando na lamang ito.
hindi na naka-uniforme ng pang-ahente ng sasakyan. Nagkagulo na lang ang damdamin ko nang bigla niyang sabihin, "Bakit, Belen? May dumi ba sa katawan ko?" Sabay ngiti. Napalingon agad ako sa mister ko. Kaya pala malakas ang loob niyang sabihin ang bagay na yun kahit naroon ang mister ko dahil nakayuko na lang ito at halatang lasing na lasing na. Kulang na lang ay matulog na rin ito. Bandang 10:00 ng gabi, bagsak na ang asawa ko. Nalasing ng husto. Ako na ang nagpresentang iyakay siya sa kwarto. Tinulungan naman ako ni Alfred. Pagkaayos kay Gerald sa kama. Nagpaalam na rin si Alfred at hinatid ko na siya sa may pintuan. Pero bago pa siya tuluyang makalabas, bigla niya akong hinila, isinandal sa pintuan. Pilit ko siyang tinutulak, pero naghalo na ang kaba, takot at matagal ko nang pinipigilang paghanga sa kanya. Lahat ng pagtutol ko ng oras na yon ay biglang naglaho nang tuluyang lumapat ang matipunong katawan niya sa akin. Kasunod noon ang isang halik na naging dahilan ng aking pagsuko. Namalayan ko na lang ang sarili kong kusang napayakap kay Alfred hanggang sa tuluyang may mangyari sa amin. Nang sandaling yun, tuluyang naglaho ang pagiging tapat ko sa aking asawa. Tuluyan kong nakalimutan na kasal na akong babae. Sinamantala naming tulog ang mister ko at nakailang ulit pa na may namagitan sa amin nung gabing yun. Maling-mali ang nangyari sa atin, pare. Sabi ko kay Alfred habang inaayos ang suot ko. Pasensya na, Belen. Siguro nadala lang din ng alak at sa mga problema namin ng asawa ko. Doon ay kwento niya sa akin ang mga nalaman niyang pangangaliwa ng misis niya. Halos maluha pa nga si Alfred habang kinukwento ang lahat. Sinabi pa nito na kaya niya lang nagawa yun sa akin dahil gusto niyang gumanti at nagsorry naman siya agad sa akin. Sa huli, nag-usap kami na kalimutan na lang ang lahat pagkatapos. Nagpaalam na siya ng ilang sandali at doon akala ko tapos na ang lahat. Ilang linggo ang lumipas. Pilit kong kinakalimutan ang nangyari. Pero sa tuwing magkakaroon kami ng pagkakataon ng mister ko sa kama, hindi ko maiwasang ang mukha ni Alfred ang sumagi sa isip ko. Unti-unti akong pinapaso ng alaala ng gabing yun. Dumating ang isang pagkakataon na may seminar ang asawa ko sa kabanatuan. 3 araw silang mawawala. Nang masiguro kong kasama niya si Alfred, kampante akong magiging payapa ang bahay. Pero kinabukasan ng pag-alis nila, habang bagong ligo ako at nakatapis ng tuwalya, may kumatok sa pinto. Pagdungaw ko, si Alfred. Sinabi niyang nag-sick leave siya para di siya makasama sa seminar. Pinuntahan daw niya ako para daw samahan ako habang wala si Gerald. Pero tinanggihan ko siya. Pare, delikado to. Baka may makakita. Ngunit sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot at alinlangan ko nang bigla niya akong hinalikan. At gaya ng dati, hindi ho ako nakatanggi. Sa loob ng 3 araw na wala ang asawa ko, siya ang naging asawa ko. Paulit-ulit naming nilabag ang batas ng pag-aasawa. Dumaan ang panahon at naramdaman ko ang mga senyales ng pagdadalang tao. Nang kumpirmahin ang pregnancy test, halos gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Gerald. Sa isip ko, sa huling pagkakataon ay kailangang wakasan ko ang lahat. Tinext ko si kumpare. Sinabi kong kailangan na naming itigil ang relasyon namin. Pero Belen, mahal na yata kita eh. Sagot niya. Hindi pwede, paring Alfred.
Alam mong kasal ako. May asawa ako. Mali ito. At kung nagkamali tayo, ako na lang ang magdadala ng bigat. Hindi ko hahayaang masira ang pamilya ko dahil dito. Nagkasundo kami na wag nang magkita ni Alfred. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng panahon para ayusin ang sarili ko at ang relasyon ko kay Gerald. Pero hindi ko na kayang itago sa asawa ko ang katotohanan. Isang gabi, habang kumakain kami, lumuluha akong nagsalita. Han, may aaminin sana ako eh. Nagkamali ako. Hindi ko na sinalaysay lahat ng detalye. Pero inamin ko ang tungkol sa relasyon namin ni Alfred na kinagulat ni Gerald. Tahimik siyang lumabas ng bahay at kinabukasan, hindi siya umuwi. Ilang araw siyang nagpalipas sa bahay ng kapatid niya. Sa tulong ng kanyang nanay, pinatawag niya ako para mag-usap. Lumuhod ako at humingi ng tawad sa asawa ko. Doon ko naramdaman ang bigat ng kasalanan ko. Hindi lahat ng lalaki kayang patawarin ang asawa sa ganitong sitwasyon. Belen, sa ngalan ng pagmamahal ko sa iyo, bibigyan kita ng pagkakataong itama ang lahat. Ang bata sa tiyan mo, kahit hindi ko kadugo, pipilitin kong ituring na akin. At alam kong hindi madali, kaya sana unawain mo na lang. Kahit sinabi ng asawa ko, ay ramdam ko pa rin na hindi siya katulad o hindi na siya katulad ng dati. Inintindi ko na lang yun, dahil alam kong masakit ang nagawa kong kasalanan sa kanya. Pasalamat pa rin ako at mabait ang mister ko. Dahil kung iba lang to, baka itinakwil na ako na parang basura at maduming babae. Inabot din ang panahon bago unti-unting nanumbalik ang pagsasama namin ni Gerald. Nagdesisyon kami na magsimula ulit. Nagpa-pray over kami sa simbahan, nag-attend ng counseling, at unti-unting binalik ang tiwala. Si Alfred, hindi na namin muling nakausap. Lumipat na raw ito ng trabaho at probinsya. Ngayon, 6 na buwan nang buntis ako. Araw-araw ko pa ring pinagdarasal ang kaligtasan ng bata at ang pagpapatawad ni Gerald. Hindi man madali ang proseso, nagsusumika po akong bumawi. Mga kababayan, kung may aral man akong maibabahagi, ito ang dapat ninyong tandaan. Huwag mong hayaang sirain ng tukso ang pamilya at buhay na pinaghirapan mong buuin. Ang isang desisyon sa isang gabi, kayang wasakin ang buong kinabukasan. At kung nagkamali man, huwag mo nang hayaang lumala pa. Itama agad. Humingi ng tawad. Itigil ang kasalanan habang may pagkakataon. Sa katulad kong nagkamali, tatanggapin ko po anuman ang magiging reaksyon o payo ninyo sa akin. Nagmamahal, Belen.